Araw ng duelo ngayon, at turn na ng batang hindi pa kailanman nanalo kahit sa isang laban, ang pinakamahina sa buong klase. Pati ang guro ay naawa sa kung ano ang sasapitin niya. Ang babaeng makakalaban niya ay naglabas ng magic sword na sobrang laki, kaya naman lahat ay natameme. Sa ganyang laki, kahit si Mia Khalifa hindi kakayanin. Nang ilabas ng bata ang sandata niya, umatake agad ang babae ng buong lakas, pero wala man lang tumama at naramdaman niyang may kakaiba sa kanya. Nang gumawa siya ng mas mabilis na atake, sinalo lang ng bata ang tira niya gamit ang kanyang kamay. Gulat na gulat ang lahat. Sa sobrang galit, ginawa niyang higanting magic greatsword ang espada niya at umatake ng buong lakas. Sinubukan niyang dumepensa, pero nabasag ang sandata niya, kaya naging bukas siya sa atake. Umusok ang paligid at inakala ng lahat na tapos na siya. Pero nakatayo pa rin ang lalaki roon habang hawak ang talim gamit ang kanyang kamay. Walang makapaniwala sa nakikita nila. At nang baliin niya sa dalawa ang espada gamit lang ang mga kamay niya, pati ang guro ay nawalan ng ulirat na walang ideya kung ano ang nangyari sa batang iyon. Ang pangalan niya ay Mizukami, pero ang nasa loob ng katawan niya ay si Dantario, ang dakilang Demon King. Ang totoo niyan, ilang taon na ang nakaraan, sumiklab ang Celestial War sa Earth. Humingi ng tulong ang mga tao sa mga anghel, pero nalaman nilang sila pala talaga ang sumasakop sa mundo natin. Habang ang lahat ay nagsisitakas, isang tao lang ang nanatiling nakatayo, si Jien, ang Sacred Knight. Tinawanan lang siya ng anghel at naglabas ito ng napakalakas na kapangyarihan. Dahil hindi mahagilap ang mga Diyos, bumaling ang sangkatauhan sa kabilang panig ng puwersa, sa Demon King na si Dantario. Dahil sa alyansang ginawa sa mga tao, ibinigay ni Dantario ang lahat para mapatumba ang higanteng anghel. Paulit-ulit niya itong hiniwa, pero patuloy pa ring nagre-regenerate ang dago. Ilang oras silang walang tigil sa paglalaban hanggang sa magpakawala ang anghel ng special attack na napakatindi, halos burahin nito ang buong mapa. Salamat sa Demon King, naging ligtas ang lahat sa loob ng kanyang magic barrier. Napagtanto ni Jien na hindi na kinakaya ng Demon King ang anghel, kaya gusto niyang tumulong, pero laban iyon ng mga Diyos at hindi man lang niya makiliti ang kalaban. Doon na ginamit ni Dantario ang kanyang sikretong kapangyarihan. Lumingon siya at sinabi kay Jien na isang karangalan ang makipaglaban sa tabi niya. Pinaandar ng Demon King ang isang spell sa dibdib niya at nagliwanag ng husto kaya siya at ang anghel ay naglaho sa mapa at iniwang buhay lang ang mga tao. Habang nahuhulog siya sa puro kawalan, bigla na lang siyang nagising sa katawan ng isang tao. Nang tingnan niya ang sarili, napagtanto niyang gumana ang mahika at isinilang siyang muli sa ibang buhay. Kinabukasan, nalaman niyang nasa katawan siya ni Mizukami, isang estudyante sa Subjugation Force Academy. Napansin din niyang payapa na ang mundo at walang pagsalakay ng anghel, ibig sabihin ay nagtagumpay ang kanyang suicide attack. Habang naglalakad sa lungsod, nakita niya ang ilang lalaking binubugbog ang isang bata at iniligtas ang bata mula sa mga bully. Ito ang unang politically correct na Demon King. Noong araw, ang mga bully ring iyon ang palaging nambubugbog kay Mizukami. Ngayong nakikita nilang nagmamagaling siya bilang bida, napahagalpak sila ng tawa. Nagpakawala ng spell ang leader ng gang direkta sa bida natin, at sinangga niya ang mahika gamit lang ang isang daliri. Gulat na gulat ang mga lalaki. Biglang sumulpot ang estudyanteng si Asahi Sakurata na may dalawang higanting sandata at humarang para protektahan ang bida, pero sinabi ng Demon King na kumalma lang siya dahil sosolohin niya mismo ang mga bungbong na yon. Sinubukan siyang suntukin ng leader nila pero natawa lang ang bida habang iniiwasan ito at pinatalsik ang lalaki. Dahil napahiya sa harap ng lahat, nagalit ang lalaki at gumamit ng spell para pabilisin ang sarili, pero inilabas ng bida ang kanyang dark magic at diretsong tinamaan ito sa tiyan na nagpatumba sa bully nang hindi man lang pinagpapawisan. Naloka ang lahat sa paligid at pilit inuunawa kung paano naging napakalakas ni Mizukami. Tumakbo ng papalayo ang ibang miyembro ng gang sa sobrang takot. Nakatayo lang ang babae roon at nakatitig sa kanya, at nagtanong kung saan niya nakuha ang mga magic circle na yon. Diretsahan niyang sinabi sa kanya, "Ako si Dantario, ang Demon King." Siyempre, hindi naniwala si Asahi. Nang titigang mabuti ni Dantario ang mukha niya, nakilala niya agad ito. Siya si Jin. Samantala, may isang anghel na nagtatago at pinagmamasdan ang lahat ng ito mula sa malayo. May mga balahibong nagsimulang mahulog mula sa langit. Tuminala ang bida, pero wala na ang anghel. Lumipat ang eksena sa Angel Extermination Training School. Ang mga batang talento mula sa buong bansa ay nagtipon doon para matutunan kung paano puksain ang mga anghel gamit ang kanilang mga abilidad.
Isang grupo ng mga estudyante ang natitipon sa Yilin. Sinabi ng coach na susukatin ng makina ang lakas ng bawat isa, at ang magiging resulta ay makakaapekto sa pagpasok sa Angel Extermination Team. Pinagmamasdan ni Asahi ang bida at iniisip na walang pwedeng makatuklas sa sikreto nito. Gayunpaman, isang kamay ang mahigpit na humawak sa balikat niya. Itinulak siya patabi ni Yamazaki at sinabing gusto nitong maunang masubukan. Tinitigan niya ang bida natin, humakbang paakyat sa platform at nagsimulang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Ipinakita ng makina na ang resulta ay 1,006. Humanga ang lahat na umabot siya sa 4 digits dahil wala pang nakakagawa nito bukod kay Asahi. Pagod na pagod si Yamazaki habang iniisip ng Demon King na napakahina niya. Naisip niya na yon siguro ang dahilan kung bakit napakayapa ng mundo. Sinenyasan ni Yamazaki ang bida natin gamit ang kanyang kamay nang inisyan naman siya. Nagtaas ng kamay ang bida natin at sinabing siya na ang susunod. Nalito ang mga estudyante at ang mga manonood dahil kalalabas lang niya sa ospital at malamang ay hindi lalampas sa 4 digits. Habang umaakyat sa platform, naging interesado si Dantario sa power measuring machine na ito dahil hindi pa siya nakakakita ng ganito noong araw. Nagtanong ang bully kung history class ba ito o ano dahil magaling lang mag-aral ang bata pero mukhang balisa si Mizukami. Isang flashback ang lumitaw. Nag-aaral siya sa isang library. Nahihirapan ang bata sa libro hanggang sa nakarinig siya ng isang babaeng kinakausap ang anak niya. Nang lumingon siya sa gilid, naisip niya ang yumaong ina niya at nakita ang bata na masayang-masaya kasama ang nanay nito. Naging tahimik ang library at nagsimulang pumatak ang mga luha sa mukha ng bida natin. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Mizukami sa bully na hindi nito kailanman maiintindihan ang isang taong natutong gawin ang lahat mag-isa nang walang ibang maasahan. Pag-apak ng bida natin sa platform, isang demonic aura ang bumalot sa Yilin, pero tila hindi nagre-react ang makina. Nalito ang lahat ng manonood, pero bigla na lang nagsimulang tumaas ang mga numero ng napakabilis. Sinabi ng naiinggit na bully na sira raw ang makina. Nagtaka ang babaeng airbag kung bakit naipon niya ang ganoong karaming lakas sa loob lang ng 1 segundo. Sinabi ng coach, "Hoy, bata. Subukan mo ulit. Sigurado akong sira ang makina." Akala ng mayabang na lalaki ay nababaliw na ito. Narinig niyang kahit sa mga miyembro ng extermination team, ilan lang ang nakakalagpas sa 5 digits. Naisip ng bida na isang tao lang ang nakapansin doon. Sinabi ni Mizukami na hindi nila kailangang magulat dahil ipapakita niya kung ano ang kaya niyang gawin. Pumikit siya at nag-concentrate, saka nagbigay ng kumpiyansadong ngiti. Patuloy ang pagtaas ng numero na ikinatanga ng lahat. Sumigaw ang naiinggit na sigurado siyang sira ang makina, habang siguradong sigurado si Asahi na hindi. Alam ng bida na dahil sa sobrang lakas niya, walang makakaramdam nito roon. Sobrang tindi ng kapangyarihan ng demonyo, kaya nag-freeze ang makina, at boom, sumabog ito sa likuran niya. Nakatitig lang ang lahat sa nangyari na hindi makapaniwala, at sinabi ng ating Chad na bida na sobrang hina ng laruang ito. Blanko pa rin at parang patatas ang mga mukha ng mga estudyante. Sumigaw ang coach na kanselado na ang test at sinabihan ang lahat na maghintay dahil kokontak siya. Bigla na lang nagbigay ng alerto ang Apple Watch na may isang anghel na lumitaw sa lungsod at hiningi sa lahat ng estudyante na sumuporta sa opensiba. Takot na takot ang mga lalaki at nagtatanong kung seryoso ba talaga ito. Nagsaya si Yamazaki dahil sa wakas ay sasabak na rin siya sa labanan. Mukhang kinakabahan ng babae pero kampanteng-kampante si Mizukami. Tila napakayapa ng isang kalye sa lungsod. Naglalakad ang isang bata kasama ang nanay niya nang may kumuha ng pansin niya. Agad niyang napagtanto na may anghel sa itaas nila. Lumingon ang ina na hindi makapaniwala pero tumalon na ang anghel at nakapatong na ang kamay nito sa ulo ng bata. Kakainin na sana ng halimaw ang biktima nito. Pero isang kamay na naglalabas ng kapangyarihan ang lumitaw. Sapol ang halimaw at habang nawawala ang usok, nakita nilang ang bully ang tumira dito. Tumalo ng anghel papunta kay Yamazaki, handang hiwain ang ating bully na napaupo sa takot. Pagtingala niya sa takot, nakita niyang nawasak ng atake ang poste sa likuran niya. Pero hindi tumigil ang anghel at sinuntok ang batang lalaki, kaya tumilapon ito na parang rocket ni Elon Musk. Desperadong sumigaw ang ina para sa kanyang anak. Pero sinalo ng paborito nating demonyo ang bata bago pa ito makarating sa Mars at ibinigay ito diretsyo sa mga bisig ni Asahi. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing dumating na ang oras para subukan ang katawang ito. Kinakagat ng halimaw ang sarili nito sa galit dahil doon at napangiti.
Sumugod ito papunta sa bida. Gulat na gulat ang bully at ang isang babaeng biglang sumulpot dahil akala nila ay walang talab ang mahika sa halimaw na yon. Pinalalakas ng demonyo ang aura niya at naisip na oras na para mag-warm up ng kaunti. May umagaw sa pansin niya dahil isang lalaki ang dumating at inutusan ang lahat na umatras. Ito ay si Makoto Saito, ang leader ng Second Extermination Squad. Sinabi ng kakaibang babae na dumating na rin ang leader, at naisip naman ng maliit na demonyo na isa ito sa mga mandirigma mula sa panahong iyon. Gustong malaman ni Dantario kung ano ang kayang gawin ng katawang iyon. Bigla na lang nagbukas ng system si Saito at sinabing parating na ang tulong. Pero sa likuran niya may sumigaw na lalaban din sila. Ito yung airbag na babae. Bumunot siya ng baril at sinabing umaasa siya sa tulong niya, pero ilalayo muna niya ang halimaw hanggang sa dumating ang backup. Nag-charge ng enerhiya ang baril at saka bumaril, pero nag-alamatrix ang halimaw at naiwasan ito ng perpekto. Umatras ito para ayusin ang porma. Pinag-aaralan ni Mizukami ang mga galaw ng halimaw. Binunot ni Asahi ang espada niya at sumugod para tumaga, pero nasanggalang ito ng isang kamay ng halimaw kaya takang-taka siya. Sinamantala ni Saito ang pagkakataon at sumugod para umatake sa balikat, na nag-iwan ng malalim na hiwa. Sipa niya sa mukha ng halimaw sabay backflip, habang binunot naman ni Asahi ang kanyang block at nagkasa. Tumalbog lang ang bala sa halimaw na parang sa Looney Tunes kartoon, kaya sobrang nagalit ito. Tinignan niya ang baril, pero nakalimutan niyang naka-level 3 armor pala ang halimaw. Natakot ang lalaki, pero alam niyang para mapatay ang isang anghel, kailangan ng hindi bababa sa 3 tao. Habang ipinapaliwanag niya yon sa babae, tinalon sila ng halimaw, pero sumulpot ang ating Sigma Boy para salagin ang atake. Nakahinga sila ng maluwag dahil muntikan na yon, habang binigyan ng bida ng nakamamatay na tingin ang halimaw, na hindi makapaniwala sa nangyari at mabilis na umatras. Sinabi ng bida na nahihirapan na sila kaya lumapit siya para tumulong. Inutusan agad ni Saito ang bata na umatras, pero sabi ng airbag na babae ay makakatulong siya sa kanila. Nagtataka ang lalaki nang makitang sobrang kumpiyansa ang bida. Sinabi ng leader na kung may tiwala ang babae sa kanya, ayos lang, pero kailangang manatiling suporta lang ang bata. Sumagot si Mizukami na naintindihan niya, pero agad din siyang humakbang paharap. Aba, nalaman na nating nakakapagsalita pala ang anghel at atat na itong mapaalis ang bata doon. Pero isang Logan Paul uppercut ang tumama sa baba ng halimaw kaya tumilapon ito sa ere. Walang ideya ang leader at ang babae sa nangyari, pero may nangyaring pagsabog sa likuran ni Saito. Mukhang ipis na nadurog sa lapag ang halimaw. Paglingon ni Saito, nakita niyang paparating ang demonyo natin na may sipa na parang si Sanji mula sa One Piece, itinuro pababa ang daliri niya at nagpakawala ng matinding enerhiya sa halimaw. Parang sa Dragon Ball, nag-teleport siya papunta sa tabi ng team niya. Magtatanong sana ang leader, pero pinutol siya ni Mizukami at sinabing huwag tumambay para makipagsismisan at maging alerto. Nagalit ang halimaw at tumalon ng mataas sa ere. Ibinuka nito ang mga kamay at nag-ipon ng atake para magpakawala ng dalawang pagsabog papunta sa team natin. Agad na itinaas ng leader ang kanyang mga kamay at gumawa ng shield kasama si Asahi. Sinabi ng kakaibang babae na kailangan din niyang tumulong at nakisali sa team para mag-shield. Isang malaking pagsabog ang nangyari at sapol ang shield ng squad natin. Nabato ng liwanag ang mga gusali sa paligid nila. Bumagsak ang dalawang babae sa lapag na parang mga sako ng basura. Dumilat ang kakaibang babae at nakitang kinaya ng bida ang atake gamit ang isang kamay lang. Nag-charge siya para gumanti at sapol ang braso ng halimaw. Nagtinging lego tuloy yung halimaw. Sumigaw ang kakaibang babae na may atake ring tumama. Namilipit ang halimaw habang gulat na gulat ang babae nang makitang nagre-regenerate na ang braso nito. Mabilis na pumaharap si Saito sa mga babae at sinabing poprotektahan niya sila, pero sinabi ng demonyong bata natin na hindi na yon kailangan. At kalakip ang malademonyong aura, sinabi niyang tuturuan niya sila kung paano pumatay ng anghel. Habang naglalakad, sinabihan niya ang lahat na manood ng maigi. Nagkatinginan ang halimaw at ang bata na parang mga cowboy sa Wild West. Nawala sa pwesto ang anghel at nasa ibabaw na ng bata para atakihin ito. Hinawakan ni Mizukami ang braso ng halimaw at pinunit ito kasama ng buto. Namilipit sa sakit ang halimaw at mabilis na umatras, pero nag-regenerate ulit ang braso nito. Habang tinatapon ng braso ng halimaw, sinabi ng bata na karamihan sa mga anghel ay may kapangyarihang mag-regenerate. Natakot ang matapang na lalaki dahil alam niyang hindi nila kayang talunin ang bagay na yon.
Biglang may lumitaw na gintong bilog sa harap ng anghel. Itinutok nito ito sa langit para magpatawag ng kidlat na ididiretso sa bida. Pero gamit lang ang aura niya, nasalo niya ito at naideflect ang kidlat. Natulala ang anghel. Habang iniisip ng mga babae na imposible yon, alam ni Mizukami na may limitasyon din ang pagre-regenerate ng anghel. Nag-ipon siya ng enerhiya sa dulo ng daliri niya at ipinutok ito ng diretsyo sa mga braso ng halimaw. Hindi maintindihan ng leader kung anong ginagawa niya. Dahil wala na itong mga braso, hindi na ulit makakapaglaro ng LOL ang halimaw. Pagkatapos ay na-realize ng kakaibang babae na mas mabagal na ang pag-regenerate nito at nagbabala ang bida na kung hahayaan mong mag-regenerate ng paulit-ulit ang halimaw, ikaw lang ang maubusan ng lakas. Iniisip ng leader, paanong hindi pagod ang batang ito pagkatapos ng lahat ng iyon? Dahil sa galit na hindi na ito makakapaglaro ulit ng LOL, sumugod ang halimaw sa ating bida na nagpapaliwanag na ang mahika ng anghel ay nakasentro sa ulo at dibdib nito. Hinawakan niya ang ulo ng halimaw at tinagos ng kamay niya ang dibdib nito, saka pinisil ng malakas hanggang sa sumabog ang ulo nito. Matapos maglaho ang halimaw na parang utot sa hangin, sinabi niyang kapag sinira mo ng sabay ang dalawang galamay nito, hindi na ito magre-regenerate ulit. Habang may mukha ng isang psychopath, sinabi niyang tapos na ang klase para sa araw na ito at sana nakatulong ang halimbawa niya. Takot na takot ang lahat, lalo na ang bully. Inisip ng mga babae na napakasimple lang nito, habang hindi maintindihan ni Sa ito kung paanong naging ganoon lang iyon kadali para sa bata. Sinabi ng leader na ang 5 world class lang ang dapat nakakaalam noon. Sabi naman ng bully ay gumagamit daw ng hacks si Mizukami dahil imposibleng maging ganoon siya kalakas sa napakaikling oras. Nagpasalamat si Saito sa pagliligtas nito sa kanila at tinanong kung taga-roon ba talaga siya. Sumagot ang bida natin na siya si Dantario, ang hari ng mga demonyo. Nagtaka si Saito kung paanong ang patpatin na batang iyon ang hari ng mga demonyo. Isinantabi ang isyong iyon, sinabi ni Saito na nagustuhan niyang lumaban kasama ang tinatawag na hari ng mga demonyo. Sinabi ng kakaibang babae na nakakamangha na makatanggap ng ganoong papuri mula sa isang miyembro ng extermination squad at tingnan mo nga naman. Nagngingit-ngit sa selos ang future girlfriend ng bida. Tinawag ng kakaibang babae si Mizukami at tinanong kung paano ito biglang lumakas gayong isa rin itong talunan na katulad niya. Mula sa malayo, nagtanong siya kung anong ibig nitong sabihin. Bigla silang tatlo ay tumitig ng maigi sa bata, at sumagot siya na nag-awaken lang siya bilang hari ng mga demonyo. Na-excite ang kakaibang babae tungkol doon, habang ang dalawa naman ay nakatayo lang doon na mukhang patatas. Sinabi ng kakaibang babae na sana ay mag-awaken din siya na katulad niya balang araw. Inilagay ng bida ang kamay niya sa kanyang baba, at nag-activate ng skill sa kanyang mata. Matapos suriin ang katawan ng babae, sinabi niyang napakarami nitong talento. Ang pilyong demonyo naman. Sumaya siya ng sobra dahil sa papuri. Pero nang magsasalita na sana si Mizukami, nakaramdam siya ng kilabot sa likod, at sumigaw siya na umalis na agad doon si Asahi. Biglang may kamay na sumakal sa liig ng babae at inihagis ito sa malayo. Inactivate ulit ni Mizukami ang hinlaliliit niya at pinatamaan ang baba ng halimaw. Naramdaman ng halimaw ang atake at agad na lumingon sa ating bida. Pumorma ito para lumaban at idinikit ang kamay sa mukha nitong mabilis na nag-regenerate. Sinabi ng babaeng may airbags na hindi niya naramdaman ang presensya ng halimaw, na biglang naglaho at lumitaw sa likod ng bida, mukhang Shinigami mula sa Death Note. Lumingon ang bida at sinuntok ang Pinocchio Angel, kaya tumilapon ito palayo. Gumulong-gulong ang nilalang ngunit agad din itong nakabawi ng balanse. Nagulat ang bida dahil may space-time teleportation ability ang nilalang na hindi pa niya nakikita noon, nang umingiti na parang baliw. Sinabi niyang nakakawili yon. Habang nakatitig sa kanya ang Pinocchio Angel, sinabi niyang sabik siyang suriin ang katawan nito. Nagulat ang babaeng may airbag sa paglitaw ng ikalawang anghel, at sinabi ng leader na kakaiba yon. Matapos i-check ang system, sinabi ni Asahi na hindi pa nakikita ang uring ito at sigurado siyang bagong uri ito, kaya nagtaka si Saito dahil mahigit 100 taon nang walang nakikitang ganitong uri. Agad na nilabas ng ating demonyo ang kanyang masamang aura, kaya nanginig sa takot si Pinocchio. Napatingin si Pinocchio sa gilid at nakita ang dalawang payatot na halos matay sa takot. Napangiti ito at naglaho sa paningin ni Mizukami, saka umatake sa mga payatot na lalaki, sabay bukas ng bibig nito upang kainin sila. Ngunit hindi hinayaan ng bida na mangyari iyon at sinampal ang nilalang sa mukha, kaya tumilapon ito ng ilang metro at bumangga sa isang gusali. Ngumiti si Mizukami at sinabi sa halimaw na siya ang kalaban nito.
Nakabawi ang anghel mula sa atake at kinumpas ang kamay nito, naglalabas ng napakaliwanag na ilaw. Inihanda ng bida ang atake sa kanyang kamao, pero muling nag-teleport ang nilalang sa likod niya. Sumugod para umatake ang Pinocchio Angel na tatama na sana sa batok ng binata, pero sinangga niya ito ng isang daliri at sinabing sa ganoong pambihirang abilidad, dapat mas maging malikhain pa si Pinocchio. Ginamit niya ang rasgon kay Pinocchio, direktang tumama, at tumagos sa dibdib nito, nag-iwan ng butas na mas malaki pa sa butas ng iwan ako ng ex ko. Hinawakan niya ang ulo ng nilalang na sinubukang mag-teleport, pero sinabi ng binata na hindi niya hahayaang makataka si Pinocchio. Hindi makapaniwala si Saito na naharang ni Mizukami ang teleportation ng anghel. Ibinuslo ng bida ang kamay niya sa butas ng nilalang kaya napanginig ito. At sa loob ng butas, nakita niya ang isang matulis na sphere na nagpapateleport kay Pinocchio. Ngunit sa isang iglap naglaho ito. Makikita ang isang flashback sa nakaraang buhay ng lalaking may sungay kung saan may grupo ng mga anghel sa harap ng isang malaking gate. Balik sa kasalukuyan, napagtanto ni Mizukami na ang sphere na yon ay gawa sa parehong materyales ng malaking gate na yon. Nagpasalamat siya sa impormasyon at inihanda ang isang malakas na suntok na direktang tumama sa tiyan ng anghel. Pinigan ng bida ang ulo ng nilalang ng napakalakas kaya lumuwa ang mga mata nito na parang manika at tinapos ito gamit ang isang pagsabog. Naglabas pa ng emote ang bida natin para mang-asar matapos pumatay. Humanga ang lahat sa lakas ng payatot na binata. Nagtaka si Saito kung unang laban niya ba ito ni Mizukami, habang ang bully naman ay halos magwala na sa inis. Sinabi ng leader na normal lang na mag-react ng ganyan matapos makakita ng ganitong pangyayari, pero may isang hindi masyadong humanga. Itinuro ng binata ang mga airbags, o mas tamang sabihin, ang babae. Sinabi ng leader na espesyal siya. Gamit ang perpektong anggulo mula sa artist, nalaman natin na parehong instructors at mga estudyante ay tinatawag siyang berserker. Namula siya at sinabi ni Saito na mas mataas ang antas ng binata kaysa sa kanya. Sinabi ng bida na alam niya yon dahil siya ang hari ng mga may sungay. Tumatawang sinabi ng leader na may punto ang binata at nagpatuloy sa pagsasabing isang anomalya nga siya. Sinabi ni Mizukami na wala ito kumpara sa antas ng higanteng anghel. Nagtanong ang lalaki, anong ibig mong sabihin? At sumagot ang ating binata na ang mga anghel na pinatay niya ay wala kumpara sa higante mula sa nakaraang buhay niya. Inilabas ni Saito ang kanyang Glock at sinabing bagong panahon na ngayon at alam na ng mga tao kung paano protektahan ang sarili. Hindi masyadong naniniwala ang binata dahil sa pagmamasid sa mga tao, nakikita niyang masyadong maluwag ang kanilang kamalayan. Tinawag siya ng mapapangasawa niyang babae at hiniling na sanayin siya dahil sa kasalukuyang estado niya, hindi niya sila kayang labanan, tapos biglang sumigaw na kailangan niyang manalo. Ngumiti ang binata habang pinapanood siya, iniisip na kung siya nga talaga si Jian, marami pa siyang dapat matutunan. Habang pinapanood ang ating couple mula sa malayo, mamatay-matay na sa selos ang bully. Gusto niyang malaman kung anong mga trick ang ginagamit ng bida. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang may mali dahil halos mamatay na noon ang binata. Kumbinsido ang bully na gumagamit ang binata ng maliliit na boosters para palakasin ang mahika nito. Nagsimula ang kabanata sa Angel Extermination Training School. Habang nagsasanay ang mga estudyante gamit ang mga espada, ang mga itim na tubo na ito ay mga anti-angel saber. Nakatayo lang ang training robot. Isang COB lightsaber ang na-activate at napinsala ang robot. Lumitaw ang babaeng may airbags na mukhang napakalusog. Sa pagtalon paharap, sumigaw siya at pinatamaan ang ulo nito. Nahilo ang lumang bakal at nakatanggap ng 672 na damage. Napabuntong hininga si Asahi habang kinakalikot ang system. Isang kamay ang lumitaw na may hawak na saber na umagaw sa pansin ng babae. Ito ang bida na namangha sa kagamitang ito na nagpapalakas ng mahika at nagiging espada. Naguluhan si Asahi dahil napakahaba ng espada ng binata. Wow! Tinitignan niya ang malaking espada ng ating maliit na demonyo. Napakapilyang babae. Masaya siyang dumating ang binata at sinabi nitong pumunta siya para tuparin ang pangako niya. Sabik na siyang gamitin ang kanyang mahabang espada. Pinatamaan ng ating binata ang ulo ng bagay na ito at nagsimula itong mag-glitch saka naging pula ng buo matapos makatanggap ng maximum damage. Hindi makapaniwala ang babae sa nakita niya at sinabi ng demonyong binata na ayos din naman ang gamit. Sinabi ng babaeng may airbags na karaniwang hindi gumagana ang mga ordinaryong sandata laban sa mga anghel at ang saber na ito ang pinakamataas na anyo ng karunungan ng tao. Tinanong niya kung hindi ba nito natutunan iyon sa klase.
Sinabi ng naguguluhang binata na sa tingin niya, at nakita natin ang flashback ng batang nag-aaral. Sinabi niyang napakalakas ng sandata, itinaas ito, ibinuhos ang buong lakas niya sa saber, kaya mas lalo itong kuminang, at inihampas patungo sa ulo ng robot. Ngunit naglaho ang liwanag ng tumama sa lumang bakal, at nasira ang saber. Sinabi ng bida na kahit magandang sandata ito, kung nasa napakataas na antas ang mahika mo, nagiging basura rin lang ito. Nagsimulang magbitak-bitak ang robot at gumuho sa lapag. Napagtanto ng babae na hindi kinakaya ng anti-angel saber ang lakas ng isang gumagamit ng mahika. Sinabi ng bida na dapat hasain ng babae ang paggamit ng saber at pagbutihin pa ang paggamit ng kanyang sariling mahika. Mukhang sumisigaw ang kakaibang babae, humihingi kay Mizukami na turuan din siya dahil gusto niyang lumakas. Gumawa ng potato face ang babaeng may airbags nang makita ang nakakahiyang eksena at sinabing para sa kasalukuyang antas ng weirdo, sapat na ang training menu. Nagmukhang naguguluhan ang weirdo, ngunit naalala niyang sinabi ni Mizukami na may talento siya. Nagselyo si Asahi nang makita yon. Sinabi ni Mizukami na sasanayin niya ang weirdo na namumula na ng sobra. Nilapitan niya siya at sinabing bago sila magsimula, may kailangan siyang gawin saka hinawakan ang pisngi ng babae kaya mas lalo itong namula. Gumawa siya ng mga kakaibang tunog at bumagsak ng kakatwa sa lapag. Mayroon kayang espesyal na itinatago ang daliri ng ating Dark Boy? Tinanong ng mapapangasawa ng bida kung anong ginawa niya sa babae. Sinabi niyang inayos lang niya ang daloy ng mahika nito na barado. Humihingal pa rin ang babae. Lumayo ang maliit na demonyo, kumuha ng saber, at inihagis ito sa kandungan ng babae. Sinabi niyang subukan itong gamitin, at hindi makapaniwala itong sinabi na ang isang tulad niya ay hindi kayang gumamit niyan. Sinabi ng bida na tumigil na siya sa kasasalita at subukan na lang. Kakatwa siyang naghanda gaya ng dati. Nangyari ang imposible at na-activate ang saber, kaya nagulat siya na talagang nagawa niya ito. Hindi makapaniwala ang babaeng may airbags dito. Sinabi ng weirdo na sa mga estudyante, si Asahi lang ang nakakapag-activate ng saber. Sinabihan siya ng binata na subukang hampasin ang dummy. Naghanda siya at pinatamaan ito sa ulo, na nagdulot ng 112 damage. Sobrang saya niya at binigyan siya ng bida ng thumbs up. Sa kaibuturan niya, alam ni Asahi na simula nang matuto siyang gumamit ng saber, hindi niya kailanman nagawa ang ganoong bagay. At agad niyang sinabihan ang binata na turuan din siya. Tingin ko, nagiging kompetisyon na ito para sa munting demonyo. Tiningnan siya ng bida at sinabing hindi na kailangan dahil perpektong dumadaloy ang mahika sa kanyang mga kurba. Ibig kong sabihin, sa kanyang buong katawan. Nakakalungkot. Nagtanong siya kung ibig sabihin ba nito ay hindi na siya lalakas, at mukhang wasak na wasak tulad ko noong na-reject ako. At sinabi ng munting demonyo na hindi na kailangan ang parehong paraan dahil mayroon siyang espesyal na menu para sa kanya. Tignan niyo ang ating striker na sinusubukang umiskor ng matindi. Naguguluhang nagtanong si Asahi kung anong menu ang tinutukoy niya. Hiniling niyang itodo niya ang kanyang mahika hanggang sa limitasyon. Medyo naghihinala, sumang-ayon ang babae at sinimulang palabasin ang kanyang mahika ng todo. Bigla na lang, ipinatong ng bida ang kamay niya sa ulo nito na parang isang pari. Nagulat ang weirdo pero mabilis ding napalitan ng selos. Tila hinigop ng bida ang mahika niya, dahilan para maubusan siya ng lakas at mapabagsak sa lapag. Sinabi niyang hindi siya makagalaw at nagbabala ang sistema na ubos na ang kanyang mahika. Tinanong ni Asahi kung talagang inubos niya ang lahat ng kanyang mahika. Sinabi ng nagsiselos na babae na ngayon lang siya nakakita ng ganoong klaseng pamamaraan. Tinuon ng munting demonyo ang ninakaw na mahika sa kanyang kamao, pinalakas pa ito ng kaunti, at ibinalik ang kamay niya sa ulo ni Asahi. Ibinalik ng bida ang kapangyarihan sa babae na parang isang tutang hinihimas. Namumula siya ng sobra. Sinabi niya, kumusta naman ngayon? Habang humihingal, sinabi niyang punong-puno na ulit ang mahika niya. Sinabi ng weirdo na ang paghigop at paglipat ng mahika ay labag sa teorya ng mahika, at gusto namang malaman ni Mizukami kung aling maling teorya yon. Samantala, humihingal pa rin sa sahig ang airbag girl, at habang nakataas ang kamay, sinabi ng bida na ulitin niya ito. Hindi makapaniwalang napatingin si Asahi sa kanya, tulad ko nang matapos sa workout, at na-realize na kailangan ko pa palang mag-cardio. Ipinaliwanag niyang ang paulit-ulit na pag-ubos at pagbawi ng mahika ay nagpapataas ng kapasidad na ilabas ito. Tinanong niya kung seryoso ba siya, at sinabi ng weirdo na ang madalas na pag-ubos nito ay maaaring magdulot ng masasamang epekto, kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pamamaraang ito.
Nagtanong ang ating chat boy, talaga bang naniniwala ang mga tao sa kalokohang iyan? Ganyan ako palaging nagsasanay. Lumingon siya kay Asahi at nagtanong, ano, Kuti, sasali ka ba o hindi? Namula siya at mabilis na tinanggap ang hamon na ikinatuwa ng ating malaking lalaki. Sinabi niya, kung ganoon, ulitin natin ang proseso ng 100 beses pa araw-araw. Agad siyang nagsisi sa pagpayag niya at nagtanong ito, handa ka na? Di ba? Medyo naiilang siyang sumagot ng. Pagkatapos ay iniabot nito ang kanyang kamay at bumagsak siya sa sahig na nakataas ang puwitan. Inabot muli ng kamay nito at nanumbalik ang kanyang lakas. At nagpatuloy ang proseso hanggang sa lumipas ang 3 oras at napunta siya sa isang magandang pwesto. Maraming salamat talaga, artist. Sinabi ng binata na yon ang pang-20 beses at inisip na ayos na yon para sa unang araw. Tumingin siya sa weirdo at tinanong kung naranasan na ba niya ang ganoong paraan ng pagsasanay. Sinabi nitong kahit sa pagsusulit para sa mga regular na miyembro, hindi pa siya nakarinig ng ganoong klase ng pamamaraan. Sinabi niyang naintindihan niya ngunit gusto niyang malaman kung anong uri ng organisasyon ang Angel Extermination Team. Habang namumula, sinabi ng weirdo na ipapaliwanag niya. Ginaganap ang mga magic exam sa buong bansa, at ang mga estudyanteng itinuturing na talentado ay kinukuha sa mga training school. Kung maabot nila ang tiyak na marka, inilalagay sila sa isa sa 5 Angel Extermination Team sa mundo. Ang mga regular na miyembro sa Japan ay nasa 100 lamang. Sinabi ng binata na hindi pala ganoon karami. Mula sa isang training school na tumatanggap ng halos 100 estudyante kada taon, ilan lang ang nagiging miyembro. Sinabi niya na sikat itong propesyon dahil sa sahod at magagandang benepisyo. Sa isip-isip ng demonyo, iniisip niya kung anong antas na mayroon ang mga elite. Gusto niyang malaman dahil ang kalokohan tungkol sa paghigop ng mahika, ang tila mahusay na magic saber, at ang paglitaw ng bagong uri ay kahalintulad ng nangyari ilang taon na ang nakalipas noong unang umatake ang mga anghel. Alam niyang kailangan niyang paramihin ang mga malalakas na taong tatayo sa tabi niya dahil hindi niya pwedeng gawin ang parehong pagkakamali tulad noon at iyon ang dahilan kaya kailangan niya silang sanayin. Sinabi niya sa mga babae na magiging regular na miyembro na siya ngayon. Lumipat ang eksena sa klase sa pagsasanay kinaumagahan. May isinusulat si Asahi. Sinabi niya na huli na ang bida. Ipinaliwanag niyang nakasalubong niya ang punong guro. Nalilito, nagtanong siya kung bakit. Sa isang mahiwagang tono, sinabi nitong maiintindihan niya rin ito kalaunan. Pumasok sa kwarto ang isang lalaking may bigote. Agad na nagsitayuan ang lahat. Inihampas niya ang kanyang notebook sa mesa at sumigaw para marinig ng lahat na ang pagsusulit para maging regular na miyembro ay gaganapin sa susunod na linggo. Bumagsak ang katahimikan sa buong kwarto. Kinilabutan ang mga estudyante. Inisip ng weirdo na masyadong biglaan ang lahat. Sinabi ng lalaking may bigote na ang mga laban ay utos mismo ng punong guro. Ang unang laban ay si Yamazaki laban sa werdong babaeng si Mizuki, at ang pangalawa ay ang paborito nating Perez, si Mizukami ilaban kay Asahi. Tinanong ng airbag girl kung ano ang ginawa ng ating binata, at nagbigay ito ng mapanuksong tawa. Sa opisina ng punong guro, tinitigan ng bida ang lalaking mahaba ang buhok. May minamanipula itong sistema. Sinabi nito sa binata na hindi siya maaaring irekomenda bilang miyembro dahil sa kanyang mga marka. Sumagot ang binata na kung may sapat siyang kakayahan sa pakikipaglaban, mababago niya ng lahat. Pero sinabi ng punong guro na halatang wala siyang ganoong kasanayan at walang kwenta kahit mataas ang kanyang marka. Ngunit alam ng munting demonyo na ang kailangan lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang kapangyarihan upang kilalanin siya. Tinitigan siya ng punong guro na may mukhang kamote at tinitigan siya pabalik ng binata. Pagkatapos ay ngumiti ang punong guro, pumindot sa kanyang sistema, at sinabing kung matatalo niya si Asahi, tiyak na isa sa alang-alang ito. Nagtanong ang binata, kung kaya ko, irerekomenda mo ba talaga ako? Sumagot ang punong guro na wala siyang maipapangako. Pagkatapos ay sinabi ng binata na sasanayin niya ang weirdo at ipapatalo nito si Yamazaki. Bumulalas ng tawa ang direktor at sinabing sila ang pinakamasamang estudyante. Paano nila tatalunin ang dalawang nangunguna? At itinaas ng binata ang pusta, sinabing kung hindi sila mananalo, pwedeng patalsikin siya ng direktor. Sumeryoso ang lalaki at tinanong kung iyon ba talaga ang gusto niya. Sinabi ng demonyo na mas mabuti para kay Xiaobi na pumayag at tinanong kung hindi ba niya gustong ilihim ang kanyang pagkakaospital.
Pinakialaman ng lalaki ang sistema at lumitaw ang isang mensahe tungkol sa labis na pag-inom ng kung ano-ano. Ipinatong ng direktor ang kanyang mga kamay sa baba niya at inisip ang mga kondisyon. Pagkatapos itong pag-isipan, sinabi niya na ang kondisyon ay kailangang manalo nilang dalawa sa kanilang mga laban at humalukip-kip ang bida sabay sabing pabor siya rito. Balik sa kasalukuyan sa loob ng silid-aralan, iniisip ni Yamazaki na pinagtatawanan siya dahil ang pinakamahinang estudyante sa klase ang makakalaban niya. Sinabi ng bida na magiging napakadali lang na makapasok sa extermination team. Puno ng galit na sinabi ni Yamazaki na hindi niya yon nagustuhan, ngunit kailangan niya itong gawin. At itinuro niya ang ating munting demonyo, sinabing pagkatapos niyang talunin ang babae, siya naman ang susunod. Natakot ang weirdo, pero sinabihan siya ng bida na huwag gawin ang ganoong mukha dahil sa ibibigay niyang pagsasanay, siguradong mananalo siya. Sinabi ng airbag girl na inaabangan niya na ang laban. Sinabi niyang susubukan niyang maging mas malakas pa sa susunod na linggo. Tinawag ng guro sina Mizukami at ang weirdong babae, sinabihang huwag silang magpapasugat. Itinama ni Asahi ang guro at sinabing sila ni Yamazaki ang dapat na mag-ingat. Tumawa ang guro at sinabihan ang babae na itigil ang pagbibiro. Lumipat ang eksena sa training center. Tinanong ng bida ang babae kung magaling ba siyang gumawa ng mga harang at sinabi nitong iyon lang ang tangi niyang kayang gawin. At medyo malungkot niyang sinabi na ito ay dahil duwag siya. Sabi ng binata, iyon ang tamang instinct na nagpapanatili sa kanyang buhay at kailangan niyang daigin ang takot gamit ang lohika. May luha sa mga mata, sinabi ng dalaga na napakagaling ni Master Mizukami. Sabi ng bida, tatalunin niya si Yamazaki gamit ang kanyang barrier. Akala niya nababaliw na ito dahil ang magic barriers ay ginagamit lang para mangabala ng oras. Tipid siyang umiti at sinabing ipapakita niya sa mga hangal na iyon na nakadepende ang mahika kung paano ito gagamitin. Pagkatapos ay dumating na ang araw ng paligsahan. Nasa tabi ni Mizukami ang mapapangasawa niya at naghihintay ang buong madla sa pagsisimula ng paligsahan. Bago magsimula ang laban, sinabi ng guro na para manalo, kailangang mapasuko o mapatumba ang kalaban. Nilinaw niyang ititigil niya ang laban kung masyado na itong mapanganib at pareho silang sumenyas na naiintindihan nila. At heto na ang unang laban ng araw, Mizuki ilaban kay Yamazaki. Nag-ipon ng atake ang binata at sinabing tatapusin niya ito ng mabilisan. Habang inihahanda ng werdong babae ang kanyang barrier, isang pagsabog ang naganap sa gitna ng arena. Nag-ipon muli ng atake ang bully at sinabing hindi pa ito tapos. Sabi ng mga manonood, masyadong malakas si Yamazaki. Sinabihan siya ng binata na manatili lang ng ganyan. Nagsimulang mag-ipon ng kapangyarihan ang dalaga sa kamay niya at iniwasang tamaan. Isang bolang enerhiya ang bumagsak sa gitna ng arena at nahati sa dalawa. Nagalit si Yamazaki dahil hindi gumana ang patibong niya at pinaulanan ng atake ang dalaga na ngayoy galit na rin. Binalot ng usok ang arena. Sabi ng bully, walang kwenta ang smoke screen at sumugod na siya. Pinalakas niya ang kanyang barrier at isang malaking pagsabog ang naganap. Gulat na gulat ang guro nang makita yon pero hindi niya makita ang nangyari dahil sa usok. Pinalabas niya ang kapangyarihan sa kanyang kamay kaya napaatras ang binata. Naghanda muli ng isa pang barrier ang werdong babae, kaya naguluhan ang bully. Nagtaka siya kung bakit kailangan ng remote barrier. Sa loob nito, nagdasal ang dalaga na sana ay gumana ito. Sa isang flashback, sinabihan siya ng bida na panatilihing nakatayo ang barrier at tupiin ito sa gitna. Naguguluhang sinabi ni Mizuki na hindi niya alam kung paano gawin yon. Sabi niya, lumalabag iyon sa mga batas ng mahika. Itinaas ng bida ang daliri niya, gumawa ng maliit na barrier, at ginawa itong eroplanong papel na labis na nagpahiya sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, nag-focus siya at sinabing, ngayon na ang oras. Nagsimulang matupi ang barrier at labis na nagulat ang bully. Ipinadala niya ang barrier sa binata na hindi man lang namalayan na may isa pa pala sa likod niya. Ikinulong niya ito sa tila isang tatsulok. Sabi ng binata, hindi tatalab ang murang patibong na yan dahil bukas ang kisame. Itinaas ng dalaga ang kamay niya at isang barrier ang nabuo sa itaas, kaya tuluyan siyang nakulong. Sabi ng airbag girl, nakulong na ang binata. Nagsimulang sumigaw ang bully, inuutusang palabasin siya sa kulungang iyon. Sabi niya hindi patas ang laban at hinding-hindi siya susuko. Sabi ng dalaga, mahina ang attack magic niya pero kaya niyang pababain ang oxygen. Napagtanto ng binata na lagot siya. Lumapit ang dalaga sa barrier at sinabing kaya niya itong ikulong doon buong araw. Habang binabawasan niya ang oxygen, sinabi niyang nanalo na siya.
Bumagsak ang binata sa lupa, muntik ng sumuko. Hindi siya makapaniwalang matatalo siya ng isang tulad nito. Natakot si Mizuki dahil nag-ipon ng napakalaking enerhiya ang mayabang na binata at nagsimulang sumigaw na parang si Goku. Inilagay niya ang mga kamay niya sa barrier, pinagliwanag ito hanggang sa sumabog. May uhaw sa dugong tingin, pinagmasdan niya ang dalaga na sinubukang tumakbo. Sabi ng bully, tatapusin na niya ang laban ngayon. Sinimulan niya itong habulin, naghanda ng atake sa kamay na nakatutok sa ulo ng takot na dalaga, ngunit mumiti ito, naglabas ng Xiaobei Saber, at inactivate malapit sa ulo ng binata, dahilan para magulat siya. Sabi niya, nanalo na siya. Nagulat ang binata na gumamit siya ng saber. Itinaas ng guro ang kamay niya at isinigaw na si Mizuki ang nanalo. Masaya ang bida at si Asahi. Galit ang bully dahil natalo siya. Nagtaka ang mga manonood kung saan niya nakuha ang saber na yon. Umalis siya sa arena at sinabi ng bida na nararapat siyang batiin. Kakaiba ang naging pagyakap niya, sinabing, at saka humiga sa desk niya. Sinabihan siya ng munting demonyo na magpahinga at manood na lang. Naghahanda na ang magiging mag-asawa na maglaban sa arena. Sabi ng lalaki sa madla, imposibleng manalo si Mizukami sa laban na ito. Tinanong ng isa kung bulag ba siya. Dahil sa huling laban, kung saan natalo ng dalaga si Yamazaki, matalim silang nagkatinginan sa arena. Inisip ni Asahi na hindi niya ito matatalo. Inactivate niya ang kanyang saber at sinabing ipapakita niya ang resulta ng pagsasanay. Sabi ng direktor mula sa malayo na lalo na namang gumaling ang dalaga. Sabi ng coach, hindi niya inasahan na matatalo si Yamazaki, pero sigurado siyang mananalo si Asahi. Sabi ng direktor na kung hindi ito mananalo, magiging problema ito dahil naghanda na siya ng mga organisasyon para sa kinabukasan niya. Itinaas ng bida ang kanyang kamay, inactivate ang asul na kapangyarihan, at ginawa itong isang sibat. Sabi niya itinugma niya ang lakas niya sa level ng dalaga. Nagpasalamat siya sa pagiging maalalahanin nito at naghanda ng atake. Nakangiti niya itong hinarang. Namangha ang lalaki sa madla dahil nagawang harangin ni Mizukami ang atake. Sinalag ng munting demonyo ang saber ng dalaga na labis nitong ikinagulat. Napaatras siya at sinabing hindi pa ito tapos. Sumugod ang dalaga sa asawa niya, naghanda ng atake, at tinamaan ang sibat ng bida. May napansin ang munting demonyo at tiningnan ang kamay ng dalaga na nagliliwanag ng husto. Naghanda siyang atakihin ito, pero isang kamay ang humawak sa saber niya, na lubos niyang ipinagtaka. Hinila niya ito ng malakas at sinimulang ikutin sa ere. Tumalsik si Asahi malayo sa kanya. Tinanong ng munting demonyo kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Bigla na lang umulan ng mga ataking parang yelo sa itaas niya. Ngunit pinilit niya itong iwasan. Tila may napansin siya at itinaas ang mga braso para protektahan ang sarili, pero direktang tinamaan. At sinabi ng binata na masyado siyang mabagal. Sabi niya, hindi naman ito ganun kasama, pero hindi siya mananalo sa katatakbo lang. Alam niyang tama ito. May kasamang sarkastikong ngiti, tinanong ng munting demonyo kung susuko na ba siya. Sabi ni Asahi, hindi na siya gagamit ng mga patibong. Aatakihin niya ito ng pinakamalakas niyang teknik. Nag-ipon siya sa saber niya at isinigaw na ibinuhos niya ang lahat ng mahika roon. Naging hugis parisukat ang liwanag at biglang naging higanteng espada, kaya nagulat ang bida. Ginamit niya ang buong lakas niya at inatake ang bida, na mukhang kalmadong dinepensahan ang sarili. Pero nagulat ng hatiin ng espada ang sibat niya na nagdulot ng pagsabog sa arena. Lahat ng manonood ay namangha. Nagdiwang ang direktor, sinabing kung ipagpapatuloy niya yon, makakapasok agad siya sa extermination team at tataas ang reputasyon niya. Sa arena, hinihingal siya pagkatapos ng atake, nang may pumukaw sa atensyon niya. Hindi gumagalaw ang mga kamay niya at hindi niya malaman ang nangyayari dahil sa usok. Sa kabila, hawak ng bida ang espada ng isang kamay at sinabing magandang teknik iyon. Gulat ang dalaga at mahigpit na hinawakan ang espada. Sabi ng mga lalaki sa madla, napakagaling ni Asahi. Pinokus niya ang lahat ng kanyang enerhiya at nagsimulang idiin ang kamay ng bida. Sabi ni Asahi na kahit anong mangyari ay bibitawan niya ang espada, pero umiti lang ng bahagya ang bida. Unti-unting nadurog ang espada kaya nagtaka siya. Sabi ng bida na nagtatalbog-talbog ang mahika nila. Tinitigan ng babae ang lalaki, at nakita niya ang imahe ni Dantario at bumalik ang alaala nila sa kanilang huling sandali. Tapos nagtanong siya, ikaw ba yan? At nagsimulang umiyak habang tinatawag si Dantario. Tinanong siya ng lalaki kung naalala na ba niya siya at masayang sumagot ng ang babae.
Sabi niya na perpekto ang pagkaka-reincarnate nito. Tinanong siya ni Dantario kung anong nangyari pagkatapos siyang mamatay. Nahirapan siya pero sinabing wala siyang maalala. Ipinatong niya ang kamay niya sa ulo ng babae, kaya sumigaw sa selos ang weirdo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa alaala ng babae. Nakapaligid ang mga anghel kay Jane sa nasusunog na kahoy na tulos. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tiningnan siya ng babae nang may takot. Sabi ni Dantario na kinulong ang mga alaalang nakaukit sa kanyang kaluluwa. Nagtanong siya kung bakit at sumagot siya na hindi niya alam. Sabi ng lalaki na kailangan nilang hanapin ang mga anghel na iyon dahil sila ang susi para maibalik ang mga alaala ni Jane. Sabi ni Asahi na si Jane ngayon na mas marami silang malalaman tungkol sa mga kahina-hinalang anghel na iyon. Biglang pumasok ang guro sa arena at tinanong kung anong ginagawa nila. Tiningnan siya ng babae at sinabing susuko na siya kaya nagtaka ito. Tinanong niya ito kung sigurado siya at sumagot ang babae ng. Tinaas ng guro ang braso ng lalaki at idineklarang siya ang nanalo. Hindi pa rin maintindihan ng mga manonood ang pagtatapos na iyon dahil natalo ni Mizukami ang number 1 sa klase. Lumabas sila ng arena at sinabi ng babae na mula ngayon ay tatawagin na niya siyang Mizukami. Sabi ng lalaki na okay lang yon. Huminto ang weirdo sa harap nila at tinanong kung anong nangyayari. Sumagot si Asahi na ganoon pa rin tulad ng dati pero alam ng weirdo na may kakaiba roon. Sabi ng babae na laging seryoso ang tingin ni Asahi kapag nag-ensayo pero iba na ngayon at gustong malaman ni Asahi ang sinasabi niya. Sabi ng weirdo na mukhang in love ang mga mata niya at agad na namula ang airbag girl at sinabing hindi. Pero sumigaw si Mizuki na siguradong in love ang babae. Ngumiti ang bida nang makita iyon at tumingin sa direktor na pilit nagpipigil ng galit. Lumitaw si Saito at sinabing irerekomenda niya sina Mizukami at Asahi bilang miyembro. Halatang kinakabahan ang direktor. Sabi niya na alam niya ang plano ng direktor na gamitin si Asahi para sa sarili nitong kapakanan. Pero sa talento ng babae, kaya niyang maging isa sa pinakamalakas sa kasaysayan. Alam ni Saito na gusto ng direktor na mag-improve siya sa normal na bilis. Pero sa kakaibang kilos ng mga anghel kamakailan, naisip niya na mas mabuting pigilan ang sakuna bago pa ito mangyari. Galit na galit ang direktor dahil si Asahi ang alas niya para mailipat sa isang branch sa Amerika. Nagpatuloy si Saito, sinabing ngayon ay may 2 na siyang estudyanteng umaangat sa ranggo kaya alam niyang makakasama ito sa record ng direktor. Sa basbas ng pangkat ng pagpuksa, pwede niyang piliin na si Mizukami lang ang kukunin. Agad namang tumayo ang direktor at sinabing kapag nangyari iyon, bababa ang halaga ni Asahi. Tinanong niya si Saito kung mas mahalaga ba ang talunan na si Mizukami kaysa kay Asahi. Tinanong ni Saito kung nakapikit ba ang direktor habang nanonood ng laban, kaya sobrang nagalit ang lalaking nakasalamin. Biglang dumating ang bida at sinabing isama rin si Mizuki sa listahan. Binati ni Saito ang bida at tinanong kung nakita ba niya ang potensyal nito. Sumagot ang batang demonyo nang dahil siya ang magsasanay sa kanya. Binigyan ng tiwala ng leader ang bida. Hinampas ng direktor ang upuan dahil sa inis na natalo siya sa pustahan. Lumipat ang eksena makalipas ang ilang sandali malapit sa paaralan. Nagbukas ang isang lagusan sa ibabaw ng lungsod at nagsimulang lumabas ang mga anghel sa training center ng Japan ng pangkat ng pagpuksa. Nakatipon ang lahat sa harap ng ating trio. Ipinakilala sila ni Saito at sinabing sila ang mga bagong miyembro. Sabi ng lalaking may bangs na para tanggapin ang 3 estudyante ng sabay-sabay, siguradong napakahusay nila. Sabi ng babaeng may pink na buhok na bihira na umabot sa ganito ang leader nila at gusto silang salubungin ng lalaking may bangs. Ngumiti ng bahagya si Asahi, pinatunog ang kanyang mga daliri at sinabing narinig na niya ang tungkol sa pagsalubong na ito. Sabi ng lalaking may bangs na siya ang haharap sa bida natin. Sabi ng babaeng pink ang buhok na siya ang lalaban sa airbag girl, at sabi ng magandang babae na kaya niyang labanan ang 3 ng sabay-sabay, at sumagot ang bida natin na okay lang iyon. Hiniling ng leader na huwag nilang sasaktan ang isa't isa. Alam ng may pink na buhok na imposibleng hindi mangyari iyon. At sa isang iglap, inatake niya si Asahi at pinalipad ito ng ilang metro ang layo. Ngumiti ang babaeng may salamin at sumugod sa ating weirdo na agad naghanda ng harang. Nakabangon si Asahi mula sa atake, ngumiti at tumalon pabalik sa laban, pero nagulat siya kaya bumangga siya sa harang. Naguluhan si Mizuki habang bumagsak sa lupa si Asahi na parang basura. Sabi ng may salamin na kailangan niyang matutong gumawa ng harang para sa sarili niya lang, habang ang may tatoo ay sinabing nakakahiya ang koordinasyon nila.
Gulat na gulat ang dalawang babae habang may malupit na tingin ang mga veterana. Nagsimulang akyatin ng babaeng may salamin ang harang, kaya kinabahan ang ating mga bida. Nagbigay ng instruksyon ang bida sa laban gamit ang telepathy. Umatras si Asahi habang inihahanda ng weirdo ang kanyang harang. Gumawa ng harang ang babae para protektahan ang mga gilid. Napangiti ang mga babae nang makitang nanonood ang bida habang ang isa ay umaakyat at ang isa ay tumatakbong umaatake mula sa gilid. Halos nasa likuran na ang may pink na buhok. Naghanda si Asahi ng atake at unti-unti nang nagiging seryoso ang laban. Nakaakyat sa harang ang babaeng may salamin at naghanda ng rasengan sa kanang kamay niya. Pero nahuli siya sa patibong ni Mizuki nang umiti matapos siyang makulong. Samantala, nasa matinding laban si Asahi na si Padito at suntok doon habang pinapanood lang ng bida ang lahat mula sa malayo. Lumitaw sa likod ng bida ang lalaking may bangs at nagtangkang umatake, pero agad itong naharang ng magsasaka ng aura. Tinanong ng lalaki kung panonoorin lang ba ng bata ang laban. Sumagot siya na kapag sumali siya sa laban, matatapos ito sa 1 segundo. Sabi ng lalaki na gusto niya ang determinasyon ng bagong miyembro. Inilabas ng maliit na demonyo ang kanyang aura, kaya natakot ang lalaki. At sarkastikong tinanong ng bata kung hindi ba siya yung sasalubong sa kanya. Inangat ng bida ang lalaki at itinapon ng malayo, sabay utos kay Asahi gamit ang telepathy na ihagis ito paitaas. Pagkatangkang uunhain siya ng lalaki, tinaas niya ang paa niyang parang wrecking ball at sinipa ito ng napakalakas para halos mabasag ang bungo nito. Lumipad ulit siya, at ngayon ay papunta na kay Mizuki, na pagkakita sa kanya ay napangiti sabay huli sa kanya sa patibong. Sabi ng may pink na buhok na hindi dapat lumingon sa iba si Asahi bago umatake. Pero dumating ang ating Sigma at sinuntok ang babae sa tiyan, kaya napatulog niya ito ng maaga. Lahat ay natulala nang makita yon, pero ngumiti ang leader. Sabi ng weirdo na nagawa nila pero sumagot ng hindi ang bida. Biglang nawasak ang harang kaya nakawala sila. Nagbigay pa rin ng banat ang bida, sinabing mas magaling sila kaysa sa inaasahan niya. Sabi ng nakangiting MILF na mayabang siya, at sabi naman ng lalaking may bangs na sobrang galing niya. Lumitaw si Saito at tinanong kung naging masaya ba sila sa nangyari. Tinanong ng lalaking may bangs kung bakit sobrang proud ang leader, at sumagot siya na siya kasi ang unang nakapansin sa bata. Tumingin siya sa maliit na demonyo at sinabing nasasabik na siyang makatrabaho ito. Biglang tumunog ang Apple Watch at tiningnan ng lahat ang kanilang pulso. May mga nakitang anghel malapit sa Oriake. Nagulat ang mga tao at nagsimulang tumakbo sa takot. Dumating ang pangkat ng pagpuksa sa lugar at nakita ang isang lagusan sa langit kasama ang pinakakakaibang mga anghel na nakita ko. Sabik na sila para sa pagpatay. Napansin ni Asahi na mayroong 10 anghel agad at sabi ng MILF na ang pangkat nila ang unang dumating doon. Gayunpaman, napansin ng dalawa na mayroong kakaiba. Posible kayang isa itong divine portal. Nanginginig sa takot ang mga ekstra. Sabi ng weirdo na noong huling nangyari ito, naubos ang sangkatauhan. Sabi ng MILF na ayon sa naitala noong unang paglabas nito, nilamon ang lahat ng tao sa syudad. Gustong malaman ng may bangs kung bakit ngayon pa ito nangyari. Naging malabo ang lahat. Sabi ng weirdo na sa wakas ay naging miyembro na siya at patutunayan niya ang kanyang halaga kahit anong mangyari. May nagpatong ng kamay sa balikat niya. Si Airbag Girl pala ito, sinasabihan siyang kumalma para hindi siya mamatay ng parang tanga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga panahong nagpuksa pa siya ng mga anghel, sabay sabing magagandang alaala iyon. Desperado na ang mga mamamayan. Balisa ang leader, pero sinabihan niya ang mga baguhan na tumulong sa pagpapalikas ng mga sibilyan. Tinanong ng bida kung kakayanin ba ito ni Saito, na sinagot naman niya na gagawan niya ng paraan. Pagkatapos ay sumama ang bida sa kanyang mga babae at sinabing aalis na siya. Lumipat ang eksena sa loob ng isang shopping mall. Tumatakbo ang mga tao palayo sa isang anghel. Isang tanga ang nadapa at sumubsob sa sahig. Lumingon siya sa takot at papalapit na ang anghel sa kanya. Pero naputol ang kamay ng nilalang kaya ito naguluhan. Ang ating Airbag Girl pala ang pumutol dito. Nagalit ang anghel at tinubuan ulit ng braso pero naputol naman ang kabila. Sa pagkakataong ito, ang ating maliit na demonyo naman ang may gawa. Tinitigan ng masama ng future couple ang nilalang. Isang barrier ang bumangga sa mga anghel. Sinabihan ni Mizuki ang lahat na tumakbo. May napansin siyang kakaiba. Isang anghel ang akmang atake sa isang lalaki, pero sumulpot si Asahi at hinampas ang nilalang.
Tinalo nito ng bida at pinutol ang isa sa mga braso nito. Lumingon siya at may sumulpot na isang nilalang na dambuhala ang baba, pero hinablot ni Asahi ang ulo at panga nito. Bagay na bagay silang dalawa. Di ba, guys? Sabi nung werdo na napakatugma ng mga galaw nila. Sinabihan sila ng bida na bilisan dahil alam niyang hindi na magtatagal ang extermination team. Balik sa team, makikitang nagkaroon sila ng matinding laban. Pagod na ang mga babae pagkatapos ng laban, at nakikipaglaban si Saito sa isang anghel, pero may mga anghel pang lumitaw mula sa langit. Gulat na gulat yung babaeng may tatoo dahil mukhang wala itong katapusan. Inihanda ni Saito ang sarili at nag-charge ng aura, saka nagpakawala ng atake na nagdulot ng dalawang pagsabog. Buo pa rin ang gate at sinabi ni Saito na wala man lang itong epekto. At sabi nung MILF na kahit gaano karami ang talunin nila, kung ganito ng ganito, maubusan sila ng mahika. Isang lilang liwanag ang lumitaw sa likod nila at bumulusok papunta sa mga anghel. Sumabog ito malapit sa kanila, kaya sumabog ang ulo ng ilan sa mga ito. Paglingon ng team, nakita nilang dumating ang ating bida at ang kanyang mga babae para tumulong. Napatalon agad sa tuwa si Saito nang makita sila. Sabi nung may bangs na hinihintay niya sila. Tumingala yung babaeng may salamin at nag-isip kung paano nila mapapabagsak ang gate na yon. Tinawag ni Asahi si Dantario na sumagot na ipaubaya na lang sa kanya. Nag-charge siya ng demonic aura niya pero biglang may sumulpot na helicopter at nagbaba ng hagdan. Inobserbahan ito ng bida. Lumitaw ang mga sundalo mula sa 2nd Assault Union, malayo mula roon, sa isang silid na may higanteng screen. Sabi ng isang lalaki, nakakuha raw siya ng permiso na mag-operate doon. Tumawa yung duling na lalaki at sinabing magiging masayang eksperimento ito. Sa monitor room, makikita natin yung duling na lalaki. Siya ang research chief, si Kenzo Hirokawa. Hinampas niya yung keyboard tulad ng ginagawa ko kapag natatalo ako sa isang stage ng COFED. Pumwesto na ang mga sundalo, at mula sa kanilang armor, may karayom na tumusok sa kanilang leg. Lumitaw ang isang 5-minute timer. Nabaliw ang mga sundalo at bumagsak sa sahig na parang mga basura. Inutusan ng duling na lalaki ang 5 sa kanila na sirain ang mga anghel at ang natitira na sirain ang gate. Bigla na lang, nakatayo ulit yung mga basura at sumugod sa labanan. Sabik na sabik ang mga anghel. Bumulot ng espada ang sundalo. 2 sundalo ang sumali sa laban. Mula sa itaas, umatake siya pero nasangga ito ng anghel. Mula sa ibaba, nagtanong yung MILF kung ano ang ginagawa nila. Ipinaliwanag ni Saito na may kumakalat na usap-usapan tungkol sa Enhancement Union. Pinapalakas nila ang mahika ng kanilang mga sundalo sa pamamagitan ng maliliit na substansya. Gusto niyang malaman kung talagang naniniwala ang mga bossing na tatalab ito. Sumugod ang sundalo gamit ang 2 espada at hiniwa ang isang anghel sa gitna. Nagsimula silang mag-charge ng atake laban sa mga anghel at nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog. Nagalit ang anghel at isang malaking pagsabog ang nangyari. Nagtanong si Mizuki kung nagawa ba nila pero nanonood lang ang bida. Nagsimula siyang mag-charge ng kapangyarihan niya. Bumukas ulit ang gate. Gulat na gulat ang duling na lalaki dahil nagsimulang tumunog ang isang alarm sa kwarto niya at gusto ring malaman ni Hirokawa kung ano yon. Nagsimulang mahulog ang mga sundalo mula sa langit. Tiningnan ng duling na lalaki ang sigla ng squad niya. May natitira pang higit 2 minuto. Nagreklamo si Hirokawa dahil dapat gagana ito ng 3 at sinabihan ang mga sundalo niya na lumikas kahit anong mangyari. Naisip niya na sa laban, mas malakas ang substance kaysa sa naging resulta ng training at mas mababa ang combat capabilities nila kaysa sa inakala niya. Nag-vibrate ang Apple Watch ni Saito. Yung duling na lalaki pala ito at sinabing ipaubaya na sa kanya ang lahat. Akmang magsasalita na sana si Saito nang maputol ito at may lumitaw na helicopter. Nailigtas ang mga sundalo at inalis sila mula roon. Gustong malaman ng babaeng may tatoo kung paano nila sisirain ang gate na yon. Sayang at walang gustong tumawag ng locksmith. Nagmungkahi si Saito na gumamit ng misile, pero sinabi ni Asahi na hindi gumagana ang mga armas ng tao. Mahika lang ang tatalab dyan. Tinanong siya ng leader kung may alam siya. Sabi niya, ako wala, pero siya meron. At ang bida ay nakaharap na sa gate na may nakakalokong ngiti. Umakyat ang bida para sirain ang portal. Nakakamangha ang isang baguhan na nakakagamit ng 4th circle spell. Dahil hindi niya masira ang portal, ididisable na lang niya ito. Sinubukan nilang pigilan siya at kung sino man ang may grupo ay nasa kanya ang lahat.
Pero ang mga guardian angel na ito ay parang mga ipis. Sunod-sunod lang silang naglalabasan, kahit ginamitan na ng mahika, pero hindi pa rin nila mapigilan ang bida. Nagdiwang ang grupo sa pag-inis sa bida dahil kaunti na lang ang natitira ngayon. Sa meeting room, pinag-usapan nila na mas marami ang bilang ng mga halimaw kaysa noong isang taon, pero nakakahiya ang naging paraan ng pakikipaglaban nila. Kung hindi dahil sa bida, baka hindi sila nakaligtas. Sobrang astig ng lalaking yon na kahit magtawag pa sila ng mas maraming tao para makipagsabayan sa kanya, hindi pa rin ito maikukumpara. Hindi sila hahayaang sumuko ng kapitan dahil hindi pa tapos ang portal, at patuloy lang na lumalaki ang mga problema, kaya kinakabahan ang mga baguhan. Pinakalma niya sila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano gumagana ang isang Dungshon transformation. Nagsimulang magkaroon ng mga katanungan maging sa isipan ng bida. Mahirap ito. Titigil lang ang pagdami ng mga halimaw kapag nawasak na ang core, kaya ang plano ngayon ay dapat laging handa ang lahat. Tumulog ang isang abiso sa relo, nagbabala na nangyayari na ang Dungshon transformation. Nagsimulang magtalo ang grupo. Pero hindi ito ang tamang oras para magtalo dahil nagsimula na ang matinding gulo. Hindi ito isang misyon na para sa mga baguhan, pero may ilang determinadong patunayan ang kanilang sarili. Masyado itong delikado. Sumang-ayon ang ilan na sinasabing walang sinumang sapat ang lakas sa grupong ito. Iyan si George Machuda mula sa Anti-Angel Unit. Mukha siyang lalaki na naroon lang para kumain ng merienda, pero gusto lang niya ng isa pang misyon dahil nais niyang sanayin ang pinakamalakas na baguhan. Hindi kakayanin ng grupo na wasakin ang Dungshon na ito, pero sa tulong ng isang hunter, nagsimula na sila. Hindi naging maganda ang simula ng lalaking blondie sa grupo dahil pinalala lang ng hunter na ito ang sitwasyon. Muling pinahanga ng kapangyarihan ng bida ang grupo dahil hindi naman lilikha ng mahinang bida ang mga manunulat. Ngayon ay malinis na ang paligid. Ibig sabihin nito, kakasimula pa lang ng laban. Tiyak na hindi iyon desisyon ng buong grupo, subalit may mga anghel na lumitaw. At sa wakas, makikita na rin natin ang kapangyarihan ng blondie, umiilag na parang si Rocky Balboa at binibitawan ang suntok ng mga Diyos para tapusin ang anghel. Pero walang tigil sa pagdami ang mga ito, at sa pagkakataong ito ay si Asahi naman ang nananalasa. Nagkaroon ng kumpiyansa ang grupo. Ngayon, ang natitira na lang gawin ay wasakin ang core. Mas pinaliwanag niyang mabuti kung paano gumagana itong mana gauntlet. Dahil mayroon pa rin itong kalakasan at kahinaan, pumasok na sila sa Dungshon. Karaniwan na sa ilan na makaramdam ng pagkahilo, at si Mizuki ang nakaranas nito ngayon. Dahil ang Dungshon ay isang ganap na kakaibang mundo, naglabasan ang mga anghel, at ito ang eksaktong hinihintay natin. Gamit ang ice magic, ginawa niyang mga popsicle ang mga halimaw, pero hindi lahat sa kanila ay naging yelo. Ang iba ay nanatili sa loob ng barrier. Kahit na mga baguhan, mahusay lumaban ang grupo natin. At sa tulong ng pagkakaisa, napulbos ang lahat ng anghel sa palapag na ito. Nagbunga ang pagsasanay ng bida, pero hindi pa ito ang tamang oras para magpahinga. Dahil bukod sa yelo, nakokontrol din niya ang apoy. Hindi iyan normal para sa isang baguhan, pero normal iyan para sa Demon King, kaya nagpatuloy sila sa loob ng Dungshon. Isang portal ang bumukas at nilamon ang bida, na naging dahilan para magkahiwalay ang grupo. Saan kaya? Tatanungin mo. Mas tumindi ang kaguluhan, may mga higanting anghel pa na naglalagay sa ating mga bayani sa panganib. May 5 normal na anghel, 2 nakakapag-teleport, at ang halimaw na ito na parang galing sa Attack on Titan. Naghanda na sila, at gusto nilang tapusin ito ng mabilis para makapiling ang isa pang grupo. Inilabas ng bida ang isa pa niyang elemento para tapusin ang mga anghel, at nagpakawala siya ng higit pang mahika para patakasin ang iba pa. Pero hindi palalampasin yon ng ating blondie. Sinubukan niyang bitiwan ang kanyang super punch na wala namang epekto, agad siyang pinalipad palayo ng anghel nang walang paligoy-ligoy. Sa kabilang banda, ginamit ng bida ang kanyang fire magic para tuluyang tapusin ang halimaw. Pambihira ang kapangyarihan niya. Ginawa niya ito nang walang anumang pandaraya, na nakakapagtaka dahil nagkaroon na siya ng overdose kanina. Pero naiintindihan ng blondie na maaaring lumakas ang isang tao dahil lang sa pagsasanay. Sa kanyang iniasal, mukha siyang investigator ng narcotics, saktong tumama ang atake ng bida, pero hindi ito problema dahil trabaho lang lahat ng ito. Pinag-isipan nila ang susunod na plano dahil gusto na nilang balikan ang mga babae. Makikita mong nakikipaglaban sila habang nagpakawala ang bida ng isang kulay violet na kapangyarihan na tumatagos sa mga pader. Samantala, napalilibutan sila at ginagawa ang lahat para mabuhay.
Dumaan ang kapangyarihan na yon sa kanila at sa wakas ay muling nabuo ang grupo. Kahit pagod, tumakbo si Asahi patungo sa bida. Medyo kakaiba ito dahil magkaibigan lang sila, pero hindi kasi nila alam ang tungkol sa nakita niyang pangitain sa kanilang nakaraan. Ang titig na iyon ay nagbigay ng labis na takot kay Mizuki. Gusto nilang malaman kung paano sila nakarating doon gamit ang mana. Kaya niyang mag-track kahit saan. Nakakatakot iyon, pero wala na silang oras para mag-aksaya. Pinagpapaslang nila ang higit pang mga anghel at nagsimulang tumakbong muli. Ang kapaligirang ito ay kahawig na kahawig sa nangyari sa nakaraang digmaan. Ipinapakita nito ang alaala kung paano natalo ang sangkatauhan. Hanggang sa narating nila ang core, ngunit hindi sila maaaring umalis nang hindi tinatalo ang lahat. Pumasok sila para lumipol ng mga halimaw. Pinigilan sila ng isang pinto na binuksan ng Beast Titan, pero sa isang iglap, sinubukan nitong magbigay ng suntok na nagdulot ng isang pagsabog. Pero hindi pala ito nanggaling sa kanyang suntok, kundi sa isang batang kabalyero na pinoprotektahan ang kanyang asawa. Parang panaginip ito, nagbalik ang mga alaala ng Demon King sa isipan ni Asahi, kung saan naisip niya na ang plano nila ay tumulong. Kahit magkaharap na sila, hindi siya nanginginig. Kabaliwan ito. Pero para sa kanya, isa itong pagsubok at walang mas higit pang pagsubok kaysa sa harapin ang Beast Angel. Ngunit isang tao lang ang tinitingnan niya, ang goat ng grupo, na nagpabwisit sa kanya dahil tungkulin dapat ng buong grupo na talunin ito at hindi lang sa kanya. Kaya inilabas ng grupo ang kanilang mga armas para harapin ang higante, umiwas siya at pinatamaan ito ng isang ice punch. Mula sa itaas, wala rin itong pinagkaiba. Nakakayanan pa nila ito pero simula pa lamang ito. Sa pamamagitan ng isang teknike mula 600 taon na ang nakararaan, nadagdagan ang kanyang lakas. At para sa isang baguhan, napakalakas na niyan. Inatake niya ito nang sinubukan itong tumakas. Nakulong pa rin ito sa Ice Magic, pero nagawa pa ring dumepensa ng dago. Ngayon, siya naman ang umatake. Ngunit teamwork ang kanilang pangunahing kalakasan. Pero sa kabila nito, pinilansik niya siya sa pader at humanda para sa huling atake. Dumating ang ating bida. Tignan mo ang kanyang mukha na para bang gusto pa niyang magpatuloy, pero oras na para siya ang magningning at isantabi ang grupo mula sa laban na para bang noong sinaunang panahon. At ang Demon King ng mundong ito ay hindi papayag na matalo lang sa isang pipitsugin. Hindi masyadong maganda ang teknike na ito dahil nangangailangan na mahina ang mga kalaban. Salamat dito, napatama niya ang kanyang Superman Punch. Sa paggamit ng teknike ng lalaking blondie, inalis niya ang pagkakataon ng anghel na mabuhay pa, pero hindi pa ito tapos dahil ginamit nito ang kanyang huling baraha, na agad namang pinigilan ng barrier ng bida. Ginawa nito ang lahat para sugurin ang bida, subalit nakulong siya sa isang mana net. Ngayong may hawak na mana sword, alam niyang ang malaking kapangyarihan ay may kakambal na malaking responsibilidad. Hiniwa niya ang Titan sa gitna. Sa wakas ay na-clear na nila ang dungeon. Nawala na ang masamang enerhiya at paglabas ng mga mandirigma, sinalubong sila ng hiyawan at papuri mula sa pinuno, kahit na pumunta sila roon ng walang pahintulot. Alam ng lahat kung paano na-clear ng bida ang dungeon. Kahit na 10 metrong mga halimaw at iba't ibang klaseng anghel iyon, nakayanan nila ito kahit 4 lang sila. At hindi basta-basta ang 4 na tao dahil hinding-hindi kukuha ng mga mahihina ang kanilang unit. Buti na lang at nakabalik sila ng ligtas, pero hindi lang iyon. Humingi ng tawad ang dalawa at sinabing kung hindi dahil sa pag-ensayo ng bida, hindi nila ito magagawa. Pero sa kabila nito, ayaw nila ng parusa. Kung makakalusot ang grupo ng walang parusa, magpapakita ito ng masamang ehemplo. Pero sinuman ang hari ay kailanman hindi magiging hamak na mamamayan na talagang nagpasiklab ng inis sa grupo. Kahit na tinatanggap ito ng pinuno, hindi pa rin sang-ayon ang lahat. At kung magpapatuloy ito, tatapusin nila ang mga problema. Pero maraming aspeto ang kailangang ayusin at pagbutihin sa loob ng unit. At ngayon ang focus nila ay ang illegal mana steroids dahil may isang pabrika na kumikita rito ng limpak-limpak na salapi. Agad na ipinaliwanag ni George ang plano sa pagkakataong ito. Hindi sana sila dapat lumabag sa mga patakaran. Ngayon sa pabrika, kinuha ng bida ang kanyang at paano man niya ito nakuha, lahat tayo ay dapat may kaibigang tulad ni George. Pumasok ang dalawa sa pabrika at nakita ang iba't ibang uri ng tableta. Hindi ito magandang alaala para sa bida. Gusto sana nilang gumamit ng mana, pero may mga detektor, kaya mas madali itong masundan gamit ang pera, kaya humingi sila ng tulong kay Mizuki. Gustong malaman ni George kung mapapapasok ba sila nito sa security room.
Kahit na crush niya ang nakikiusap, magagawa niya ito. May isang lalaking sumubok na pigilan sila, ngunit mahimbing din siyang pinatulog. At, nakuha nila ang card para sa security room. Hindi nila napigilang gulpihin ang ilang tauhan, kaya mas napadali ang trabaho. Ngayon ay nakadisable na ang mga mana detector, pero wala roon ang purchase records para sa mga materyales. Paano nila ito nagagawang i-manufacture? Heto ang ating sagot. Isang silid na puno ng mga sumisipsip ng kaluluwa kung saan mayroong bantay. Dumating na ang mga bida. Napagtanto nilang gumagawa sila ng steroids sa pamamagitan ng paglipat ng mana gamit ang dugo. Lumitaw na ang sinuswerteng lalaki sa pagkakataong ito, at ang pagiging mabait ay hindi palaging nakabubuti sa imahe nila. Sinubukan ng lalaking magpaliwanag, ngunit nagalit siya nang sabihin hindi na dapat nila ito pinoproblema. Ngunit sapat na yon na dahilan para mag-imbestiga ang grupo. Sa labis na pagkalito, pinindot niya ang buton na nagdulot ng gulo sa pabrika. Na-activate ang mga mana detector. Naglunsad sila ng atake na humiwa sa kanyang pisngi. Nang i-activate ni George ang kanyang gauntlet, nakilala siya ng lalaki. Dahil kaharap niya ang sikat na si George, nag-inject siya ng mana steroids dahil alam niyang talo siya sa suntukan, dahilan para mag-transform ang lalaki, at sinabing walang makakapigil sa kanya habang nagkakast ng third cycle magic. Ngunit para sa mga hindi nakakaintindi sa mana, ang paggamit ng steroids ay isang katangahan. Nakatanggap siya ng suntok kaya namanhid ang braso niya, pero hindi iyon sapat para mapigilan ang halimaw. Humina siya. Nasuntok siya, kaya sumadsad ang kanyang likod sa sahig. Hinugot niya ang mga kable mula sa mga tao at nagsimulang kumain ng karumal-dumal kaya nag-transform ang halimaw at tumilapon ng malayo ang ating mga bida. Ngunit higit pa riyan ang kailangan para mapabagsak sila. Inisip ng halimaw na imposible yon at sumugod, ngunit nasalo ang kanyang suntok at inatake siya pabalik. Ngunit hindi iyon naging sapat. At gaano man siya kalakas, ni hindi niya nagawang pagpawisan ang bida. Habang patuloy siya sa pagkain, lalo siyang lumalakas at naglunsad ng panibagong atake. Pero sa huli ay naiwan siyang paika-ika at hirap maglakad. Isang kidlat ang tumama sa gusali, naiwan ang isang buta sa bubong, at dumiretso pabalik sa halimaw kung saan ito nagsimulang maglaho. Pinunasan pa ng bida ang kanyang sapatos sa abo nito. Sumama ang mga Powerpuff Girls sa grupo at nagtanong kung anong nangyari, ngunit nagsisimula pa lamang ang gabi. Nang walang sinasayang na oras, nagsimula silang maghanda. Tila hindi kakaiba ang manang ito. Pagmamay-ari ito ng guardian angel ng pabrika.